matamis nitong mga ngiti, ang maamo nitong mukha at ang mapang-akit nitong mga mata. Hinapos ko ang larawan na iyon at niyakap ng mahigpit. Ipinapangako ko sa'yo. Pagbabayarin ko ang gumawa nito sa'yo kahit na magtuos pa kami sa impyerno. Umigting ang aking panga at nagingit-ngit ang aking mga ngipin sa galit. Gabriel, si Gustavo nasa likod ko. Wala akong nagawa para sa kanya. Tama ka. Umiikot ang gulong ng mundo, Gustavo. At tumigil ang pag-ikot nito sa akin. Bakit kung kailan gusto ko nang talikuran ng lahat? Nangako ako na iwan ko lahat para sa kanya, Gustavo. Kasalanan ko kung bakit nawala siya. Halos lumuhod ako sa sakit na nararamdaman ko sa pagkawala ni Ella. Gabriel, karamay mo ako. Hahanapin natin sa Guzman. Ang demonyo na iyon. Pagbabayaran niya ng mahal ang ginawa niyang ito sa atin. Anong plano mo kay Monica? Lalabas sa Guzman kapag nalaman niya na nasa kamay ko ang pinakamamahal niyang anak. Niyakap ako ni Gustavo at tinapik ang aking likod. Nandito ako. Sasamahan kita. Salamat, Gustavo. Magdamag kong binantayan sa Ella at hindi ako nakaramdam ng antok. Nasa tabi ko sa Gustavo na naninigarilyo. Mamayang umaga ililibing na sa Ella. Gusto ni Don Guerrer na ilagay ang abo ni Ella sa tabi ng kinaroroonan ni Madam Sonia. Hindi ako kumibo. Ibabiyahe ang abo patungo sa Cebu. Sasama ka ba? Uuwi na ako, Gustavo. Alam ko naman na magagalit lang sa akin si Don Guerrer kapag nakita niya ako. Balitaan mo ako sa mangyayari. Magpahinga ka, Gabriel. 1 linggo ka nang wala sa iyong sarili. Nag-aalala ko sa iyo, baka bigla kang... Inagaw ko sa kanya ang sigarilyo nito, tinitit iyon pagkatapos ay itinapon sa sahig. Naalis na ako. Salamat sa pag-aalala mo sa akin. Tinapakan ko ang sigarilyong nasa sahig. Sinulyapan ko ang larawan ni Ella. Hindi ako magsasayang ng panahon para makamit ko ang hustisya. Nagtungo ako sa Montessori Villa, sa bahay ng aking yumaong magulang. Umasok ako sa loob ng 3 palapag naming mansyon. Dito dapat kami titira ni Ella pagkatapos ng aming kasal. Walang katulong na sumalubong sa akin maliban sa caretaker ng bahay ko. Nangihinayang ako habang nakatingin sa loob ng bahay. Wala na ang babaeng gusto ko makasama ng habang buhay. Nagtungo ako sa master's bedroom sa 3rd floor. Humiga ako sa kama at tumitig sa kisame. Ella. Nangilig ang luha sa aking mga mata habang inaalala ang mga panahon na kasama ko siya. Dito na ba tayo titira, honey? Masayang tanong sa akin ni Ella. Nagustuhan mo ba? Black and white ang design nitong bahay katulad ng gusto natin. Mula dito sa master's bedroom, natatanaw natin ang magandang mountain view. Pinaghandaan ko ang pag-aayos ng design ng bahay para sa'yo. At syempre, sa masungit mong daddy. Niyakap ko siya sa likod at tinagka ng kanyang batok. Ang ganda. Sobrang romantic, honey. Gusto kong tumanda dito kasama mo. Hayaan mo na si Daddy. Alam ko naman na kahit na masungit siya at hindi kanya gusto, alam ko masaya siya para sa ating dalawa. Naintindihan ko naman si Daddy. Nagisa niya akong anak at mahal na mahal niya ako. Natatakot lang siya na baka lukuhin mo ako kaya na may paiyakin. Papaligayahin kita, honey. Talagang killjoy lang si Don Guerrer. Gusto ko mag-promise ka sa akin na ako lang ang babaeng mamahalin mo, okay? Syempre naman. Ikaw na yatang pinaka-sexy at pinaka-sweet na babaeng nakilala ko. Palagi mo kasing kasama sa Gustavo sa hideout niyo. Maraming labas-pasok na sexy na babae doon, sabi ng mga tauhan. Sina Elsa at Anna ang suki niyo. Nagsiselos ka ba? Wala kang dapat na ipagselos. Sa'yo lang ang puso ko. Hindi ko titingin sa ibang babae, pangako. Kung gusto mo, iiwanan ko mga mata ko sa tabi mo. Pagbibiro ko sa kanya. Honey, mahal na mahal kita. Humarap ito sa akin at tinaplos ang aking magkabilang pisngi. Mahal na mahal din kita, honey. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Sa'yo lang ako uuwi kahit na maraming sexy na babae sa hideout ng Gustavo. Humaba ang uso nito sa sinabi ko. Binuhat ko siya at pinahiga sa kama. Hinatak niya ang bato ko at siniil ng matamis na halik ang aking mga labi. Dinama ko ang aking mga labi habang nakapikit. Ella, honey. Miss na kita. Bumangon ako sa kama at kinuha sa bulsa ko ang cellphone ko. Brandon, dalhin mo dito sa
Montessori Villa si Monica. Matapos ko sabihin niyo, inihagis ko sa upo na hawak ko sa ibabaw ng sofa na nasa harapan ko. Muli akong humiga sa ibabaw ng kama at nag-isip ng malalim kung paano kong palalabasin si Guzman sa kuwebang pinagtataguan nito. Monica's POV. Miss Monica! Mula sa labas ng pinto'y naririnig ko ang pagtawag ng isang lalaki sa pangalan ko. Kailangan nating umalis. Isuot mo yung wedding gown na sinabi ni boss. Bibigyan kita ng isang oras. Pagkatapos ay papasok na ako dyan sa loob para dalhin ka kay boss. Lumapit ako sa nakasarang pinto. Kung sino ka ba, please, pakawalan mo na ako. Huwag kang makinig sa boss mo. Maawa ka sa akin. Ibibigay ko lahat ng pera namin sa bangko. Tulungan mo lang ako na makatakas. Pasensya ka na, Miss Monica. Mahal ko ang buhay ko at hindi ko kailangan ng pera mo. Magbihis ka na. Huwag mong tangkain na tumakas dahil hindi ka na makakaalis pa dito. Please. Umiiyak kong pakiusap. Hindi ako umalis sa may pinto at naghihintay na buksan nito iyon at pakawalan ako. Wala na akong takas pa ngayon. Hindi ko isusuot ang wedding gown na iyan kahit nasaktan pa ako at pahirapan ni Gabriel. Sa daddy, kailangan pa niya ako kaya hindi ako pwede sumuko na lang. Lumipas ang isang oras at nanatili ako nakaupo sa gilid ng kama. Binuhusan ko ng tubig ang wedding gown at inihagi sa sahig. Nakita iyon ng isang lalaki na pumasok sa loob ng kwarto. Napailing ito habang nakatingin sa akin. Matigas ang ulo mo, Miss Monica. Lumabas ito ng pinto at may tinawag sa labas. Pumasok ang dalawang babae. Ang isa ay may hawak na makeup kit habang ang isa ay may dalang wedding gown. Naisip ko yan kanina kaya kumuha ko ng kapalit. Hindi sila lalabas ng buhay dito kung hindi ka susunod sa utos ko, Miss Monica. Papatayin mo rin sila. Idadamay mo sila sa galit niya sa akin. Pambablackmail na ito. Kung ayaw mong may madamay na inosente, makinig ka sa akin, Miss Monica. Kayo na bahala sa kanya at bilisan ninyo dahil naiinip ng boss ko. Malakas nitong isinara ang pinto. Naawa ako sa mga inosenteng tao na idinadamay ni Gabriel. Kahit na hindi ko gusto ay sinunod ko na lang sila. Wala na rin naman akong pagpipilian dahil ito ang gusto ni Gabriel. Sinakay ako ng lalaki na nagpakilalang si Brandon sa isang itim na van. Pagkatapos ay tinakpan niyang aking ulo ng itim na tela. Ginawa nito iyon para hindi ko makita kung saan niya ako dadalhin. Matalinungang talaga at wais si Gabriel. Simpleng white gown lang ang suot ko na hanggang tuhod ko lang ang haba at kasya at bumagay iyon sa akin. Hindi ko alam kung ilang oras kami nandito sa sasakyan. Magalaw ang van na para bang dumadaan kami sa mabatong bahagi ng kalsada. Bossing, nandito na tayo. Anang isa pang lalaki. Sige, alalayan niyo na si Miss Monica. Siguraduhin niyo na mahigpit ang pagkakahawak ninyo sa kanya at baka makatakas pa iyan. Tayong mananagot kay boss kapag nakatakas siya. Boses ni Brandon na malapit lang sa akin. Miss, diretso lang ang lakad. Utos sa akin ng isang lalaki. Sigurado ako na mag-enjoy si boss. Sexy at maputi si Miss Monica. Mas maganda pa siya kay Madam Ella. Sabi ng isang lalaki habang naglalakad ako. Mga manyak pala mga ito. Sinabi mo pa pare. Tingnan mo naman ang kutis. Makinis at mukhang mabango. Pabulong pang sabi ng isa na tila nagdanasa na sa akin. Paano ng virginity ko? Dapat pala hindi ko na yun iningatan ko sa isang demonyo ko lang naman ibibigay. May humawak sa kamay ko habang naglalakad ako. Hanggang dito na lang kayo. Boses ni Gabriel. Bumilis ang tibok ng puso ko. Narinig ko ang pagsara ng pinto. Inalis nito ang takip sa mukha ko at minisian ako. Handa ka na bang maging asawa ko? Hinaplos dito ang aking mukha. Kaya mo bang punan ang pangangailangan ko? Gusto ko siyang sampalin pero nakatali ang dalawang kamay ko. Ano bang akala mo sa akin na babaeng pwede mo maging asawa na basta na lang? Bakit hindi mo na lang ako patayin para makaganda ka sa daddy ko? Pinatay niya ang asawa mo, hindi ba? Gawin mo na sa akin. Patayin mo na ako para maging masaya ka at matapos ng paghihirap ko. Ayokong patayin ka na mabilis. Gusto ko na unti-unti kang pahirapan hanggang sa sumuko magaling mong ama. Alam ko kasi ikaw ang kahinaan ni Guzman. Kasama mo! Napakasama mo! Sagaw ko sa kanya. Yes, I am. Hindi ako mabait. Hindi ako savior mo, kundi ako ang taong mananakit sa'yo. Hindi ako may kasalanan nito, kundi ang demonyo mong ama.
Kinalas dito ang pagkakatali ng kamay ko. Huwag mong tatangkain na tumakas dahil marami akong tauhan na nakabantay. Huwag mo na ring tangkain na magpakamatay dahil hindi ako natatakot. Ano bang gusto mong gawin ko? Gusto mo makipag-sex? Okay, sige, umpisahan na natin. Matapang kong sambit habang nakatingin sa mga mata niya. Hindi lang yan ang gusto ko. Marami akong ipagagawa sa'yo. Tulad na lang na isang business tour sa company ninyo. Balita ko mahal na mahal yun ni Guzman. Gusto ko na ibigay mo yun ng kusa sa akin. Ano? Nasisiraan ka na ba? Family business namin yun at wala akong pakaalam. Sinunog ko ng bahay ninyo pati na rin ang mga sasakyan. Wala nang pupuntahan sa Guzman kung sakaling gusto niyong umuwi. Ang company na lang ninyong meron siya. Hindi ka lang masama. Sobrang sama mo talaga. Oo, masama akong tao, Monica. Hindi ako mabait at mabuting tao. Mahigpit nitong hinawakan ng baba ko. Magiging asawa kita. Pagsisilbihan mo ako at magiging bahagi ako na lahat ng pagmamayari mo. No. Mahal ni Daddy ang company namin. Hindi ka ba natatakot na mahuli ka ng pulis kapag nakatakas ako dito? Tumawa lang si Gabriel. Pulis? Walang drugs? Walang illegal shipments at wala kang tatay kung may pulis. Kasangkapan lang sila ng mga taong katulad ko. Alam mo ba kung anong araw na ito para sa akin? Ngayon ang libing ni Ella. Hindi ako nakaimik. Sa mga mata nito'y makikita ang labis na pagkalungkot sa pagkawala ni Ella. Kung pwede nga lang na ako na lang namatay, wag lang siya. Tumingin sa akin si Gabriel. Kaso hindi ganoon ang nangyari. May inihagis itong mga papel sa akin. Lahat ng iyan ay kasunduan. Mapupunta sa akin ang business ninyo at magiging asawa kita. Paano kung hindi ako pumayag? Alam kong papayag ka dahil mahal mo ang mga kaibigan mo. Si Sash, si Owen, Ba't ang mga walang kasalanan sa'yo dinadamay mo? Ganito ka ba talaga, Gabriel? Si Daddy lang ang may kasalanan sa'yo pero parang galit na galit ka sa mundo. Dahil ang mundo ko ang nawala sa akin, Monica. Bulyaw nito sa akin. Napapitlag ako sa lakas ng boses nito. Matalim na rin ang mga mata nitong nakatingin sa akin at natatakot na rin ako sa kanya. Hindi isang guwapong lalaki ang nasa harapan ko ngayon kundi isang lalaki na puno ng galit sa mundo. Nanginginig ang aking mga kamay at isa-isang dinampot na nagkalat na papel sa sahig. Ayoko maging asawa nito. Ayoko rin na mapunta dito ang business namin. At mas lalong ayoko mapahamak ang mga kaibigan ko nang dahil sa akin. Nakatingin ako mula sa may bintana ng kwarto ni Gabriel. Simula sa araw na ito ay bihag niya ako at nawawala na ako ng pag-asa para makatakas sa sitwasyong ito. Si Daddy na lang ang tanging makapagliligtas sa akin at hindi ko alam kung buhay pa ba siya. At kung buhay pa si Daddy, alam ko na papatayin din siya ni Gabriel katulad ng ginawa niya kay Mommy. Nahihirapan na ako sa sitwasyon ko dahil pati mga kaibigan ko ay nadadamay sa galit ni Gabriel. Si Owen, ayoko mapahamak siya dahil para ko na siyang nakatatandang kapatid. Ayoko rin na madamay ang mga kaibigan ko na wala namang kinalaman sa problema ko. Ayoko nang umiyak at magbukbok sa isang tabi. Gusto ni Gabriel na ibigay ko sa kanyang company namin. Ibibigay ko ang gusto niya. Wala akong pagpipilian kaysa madamay pa ang mga taong malapit sa akin. Walang katibayan na asawa ko si Gabriel. Hindi ako pumayag sa kasunduan at hindi ako papayag kahit na ano pa ang mangyari. Mas gusto ko pa na tumalon mula sa itaas nitong bahay niya kaysa naman piliin na maging asawa ang walang pusong lalaki na iyon. Tumingin ako mula sa ibaba ng bintana. Nandoon si Gabriel at nakaupo lang sa may rattan chair. Umiinom ito ng brandy at umihitit ng sigarilyo. Ang lokong iyon. Kung ilublob ko na lang kaya siya sa pool. Nakakainis. Umalis na kanina ang mga tauhan nito. Hindi ko alam kung saan lupalop ako nung mundo nandoon dahil puro balawak na bukirin na ang natatanaw ko sa malayo. Walang ibang bahay ako nakikita kundi mga matataas na puno ng iba't ibang klase ng kahoy. Nasa jungle na yata ako at kasama ko ang isang mabangis na leon. Ibinalik ko ang tingin kay Gabriel pero wala na ito doon. Nakangalumbaba ako mula sa may bintana at muling tumingin sa malawak na lupain. Nakarinig ako ng malakas na tunog mula sa pool. Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Gabriel na lumalangoy na sa pool. Paano ko nga pala siya ilulunod?
Marami na akong luhang nasayang dahil sa kanya at ayoko nang muling umiyak pa sa harapan niya ngayon. Gusto niya na isang laro? Makikipaglaro ako sa kanya. Tumaas ang isang kilay ko at umalis ako sa may bintana. Pumasok ako sa walk-in closet kung saan marami mga damit na nakaimbak doon. Nakita ko isang paper bag na may mga laman ng swimsuits. Gusto niya na laro. Pagbibigyan ko siya. Wala naman akong kinatatakutan ngayon na mawala sa akin. Kailangan ko malaman ang totoo mula kay Gabriel. Kung tunay nga na member ng mafia si Daddy, kailangan ko makapasok sa mundo niya at aalamin ang totoo. Siguro'y panahon na para may magawa ko sa pamilya namin. At ang una kong misyon ay si Gabriel. Inalis ko ang bestidang suot ko at isinuot ang red lace two-piece na nakita ko. Hindi ko alam kung kanino yun at kung magalit man siya sa akin ay wala akong pakialam. Ipinusod ko ang lampas balikat kong buhok at pinaibabaw ko ang silk bathrobe na nakita ko lang din sa closet. Lumabas ako sa kwarto at nagtungo sa pool area kung nasaan si Gabriel. Lumalangoy ito sa ilalim ng tubig. Tumapat ako sa direksyon kung saan siya aahon. Nagtama ang mga mata naming dalawa. Anong ginagawa mo dito? Bakit mo suot ang damit ni Ella? Tumingin ako sa suot ko. Gamit ba niya ito? Pareho ba sa wedding dress na pinipilit mo ipasuot sa akin? Malamig kong tanong. Tumingin ako kay Gabriel habang inaalis ang nakabuhol na tali ng silk bathrobe. Monica! Sigaw dito sa akin. Inalis ko ang bathrobe sa harapan nito at nalaglag iyon sa Bermuda grass. Lumapit ako kay Gabriel at inalis ang slipper na suot ko. Umupo ako sa gilid ng pool na naka-cross legs. Itong gusto mo, hindi ba? Ang maging ako sa Ella. Madilim ang anyo nito habang nakatingin sa akin. Wala na rin naman na sa akin ang lahat. Kesa naman maisipan kong tapusin ang buhay ko. Why not gumawa ko ng isang bagay na iksasaya mo? Umahon sa Gabriel mula sa pulat maras niyang hinila ang kamay ko. Mahigpit din niyang hinawakan ng pisngi ko. Tumitig ako sa mga mata niya na punong-puno ng galit. Kahit kailan hindi magiging ikaw sa Ella. At kahit na ano pang gawin mo, hindi mo mababayaran ang buhay na kinuha ng dada mo sa akin. Marahas din niya akong binitawan. Ganoon ba? Matatag kong tanong. Pinigil ko ang pagluha. Wala namang mangyayari kung palagi na lang akong umiiyak sa isang tabi na parang isang bata. Sabihin na natin hindi ko nga kayang palitan sa Ella dahil magkaiba kami. Ako isang simpleng dalaga lang. At ang girlfriend mo, hindi ko alam kung anong klaseng babae ba siya. Tinaas nito ang kamay at akma akong sasampalin pero hindi nito ginawa. Sinipa nito ang rattan chair at kinuha ang puting towel na nandoon. Nang umalis ito sa harapan ko ay nakahinga ako ng malalim. Kanina pa nanlalambot ang mga tuhod ko pero nilalabanan ko lang. Gusto ko ipakita kay Gabriel na hindi ako matatakot kahit na anong gawin niya sa akin. Pinulot ko ang silk robe at muling sinuot iyon. Inayos ko ang rattan chair na sinipa nito at umupo doon. May naiwan pang alak si Gabriel kaya ininom ko iyon habang iniisip ang susunod kong gagawin. Hindi ko inaasahan na mas matapang pa ako sa brandy na iniinom ko ngayon. Kailangan ko makaisip ng ibang paraan para malaman ang katotohanan sa sekretong itinago sa akin ni Daddy. Sigurado ako na may alam si Mommy tungkol dito at naglilihim sila sa akin. Si Brandon. Paano kaya kung siya nalang akitin ko? Alam ko marami siyang alam sa boss niyang si Gabriel. Kung magiging malapit kami ni Brandon sa isa't isa baka may pag-asa pa ako. Sumandal ako sa upuan at pumikit ng mariin. Isusugal ko ang katawan ko sa isang laro na hindi ko alam kung mananalo ba ako. Ano ba dapat kong gawin? Desperada na ako dahil ayoko manatili ng matagal dito. Hindi ko na malaya na nauubos ko na ang brandy. Tumayo ako ngunit nawalan ako ng balanse kaya nalaglag ako sa pool. Pakiramdam ko hindi ko kayang lumangoy. Pakiramdam ko umiikot ang tubig at nahihigop ako noon. Naramdaman ko na lang na may humila sa bewang ko at iniahon ako mula sa pool. Hey! Monica! Tinapik nitong aking magkabilang pisngi. Katapusan ko na ba? Natatawang tanong ko habang nakapikit. Shit! Narinig ko mura niya. Iniisip mo bang magpakamatay? Idinilat ko ang mga mata ko at tumingin kay Gabriel. Basta sa reaksyon niya, hindi ko alam kung natutuwa ba siya na makita akong buhay pa rin. Uminom ka ba dahil gusto mo magpakalunod sa pool? Tumingin ito sa bote ng brandy na nakatumba sa lamisita. Tumingin ako sa kalangitan. Bakit hindi mo na lang ako patayin? Isama mo na lang ako kay Mami. Or isama mo ako sa libing ng girlfriend mo.
Hindi ka ba magiging masaya kapag nangyari yun? Mawawala ng galit mo sa mundo. Wala na rin ibang madadami at matatapos ng paghihirap ng kalooban ko. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay binuhat niya ako at dinala sa loob ng bahay niya. Tinawag pa man din kitang knight in shining armor ko. Tumawa ko na mahina habang nakasandal sa may dibdib niya. Shut up! Palagi mo pa rin ba ako ililigtas? Kahit na may malaking kasalanan sa iyong daddy ko? Hinapas ko ang leeg ni Gabriel habang buhat-buhat niya ako. Hindi pa rin ito umiimik ngunit tumingin siya sa akin. Hinila ko ang batok niya at hinagka ng kanyang mga labi. Tinugo ni Gabriel ang halik ko. Nalalasahan ko ang pait ng brandy at ang nakalalasing nitong mga labi. Natatangay ako sa bawat kagat at pagdiin ng halik nito. Kung ang tanging paraan para makawala ay magpaalipin sa angka ng demonyo ay gagawin ko. Tumigil ito sa paghalik sa mga labi ko at bigla niya akong ibinaba. Pinaglalaruan mo ba ako? Sa tingin mo ba'y gagana ang pagsadyos mo sa akin? Sinapok ang aking noo. May sinasabi ka ba? Nahihilo ako. Pag-iwas ko sa mga tanong niya sa akin, iniwan niya ako sa may couch at hinagisa ng puting towel. Napangisi ako ng lihim sa ginawa ni Gabriel kanina. First try? Failed. May iba pa akong plano. Titiyakin ko na pagsisisihan ni Gabriel na binuhay pa niya ako. Gabriel's POV. Kasama ko sa kwarto ngayon si Monica at mahimbing na itong natutulog. Nandito pa rin ang galit sa puso ko at hindi iyon nawawala kapag nakikita ko siya. Si Guzman ang nakikita ko sa tuwing titingin ako sa mga mata ni Monica. Ngunit bakit ganoon? Nawawala ang nararamdaman kong galit sa kanya sa tuwing hinahalikan ko siya. Hindi nga kaya epekto lang ito ng sexual affection ko kay Monica? Napiling ako dahil sa naiisip ko at bumuga ako ng malalim. Suot niya ang night dress ni Ella. Sinasadya talaga ni Monica na galitin ako at maging masama ako sa kanya. Umupo ako sa sofa at nangalumbaba habang nakatingin dito. Kaninang umaga lang halos isumpa ako ni Monica dahil sa panggigipit ko sa kanya pero kanina, biglang naging maamong tupa ang isang mabangis na dalaga. I know she's seducing me. Yun ang plano niya at kung magpapatangay ako sa pakikipaglaro ni Monica sa damdamin ko, baka makalimutan ko ang galit ko kay Guzman. Hanggang ngayon sinisisi ko pa rin ang sarili ko sa pagkamatay ni Ella. Wala ako sa kanyang tabi dahil sa Monica ang binabantayan ko. Nagkamali ako na nagpadala ako sa isang tukso kaya nangyayari ang lahat ng ito sa akin. At ang tuksong iyon ay si Monica. She's attractive. Unang pagkikita pa lamang namin dalawa hindi ko na siya nakalimutan. Kaya hanggat hindi lumalabas si Guzman, hindi ko pakakawalan si Monica. Tanging si Brandon lang ang pinagkakatiwalaan ko sa ngayon dahil siya ang matagal kong nakasama. Gumalaw si Monica sa kama at nalihis ang kumot nito. Tumambad sa aking harapan ang mapuputit makinis nitong mga hita. Napadiretso ako ng pagkakaupo lalo pa nang masilayan ko ang itim na underwear nito. Nagdulot iyon ng libu-libong voltahe ng kuryente na umakyat sa aking katawan. Tumayo ko't itinaas ang kumot para takpan ang kahinaan ko. Ganito na ba ho ka, gentleman? Dahil ba alam kong inosente si Monica? Oh, come on, man. Kanina ka pa ba dyan? Biglang napasigaw si Monica nang makita ako. Nalimpungatan pa yata siya at parang nakakita ng multo. Kwarto ko ito kaya ako nandito. Gustong-gusto mo talaga sinusuot ang mga damit ni Ella. Hindi ka man lang ba nakukonsensya na patay na ang may-ari ng mga damit na iyan? Wala akong ibang damit na isusuot kaya ako ito sinuot. May ibibigay ka bang ibang damit na pwede kong gamitin? Umupo ito sa kama at tumingin sa akin. Pinilit mo ako maging asawa mo kaya wala kang dapat ay pagreklamo sa ginagawa ko at gagawin ko pa lang. Muli itong humiga sa kama at tinalikuran ako. Hindi na ako natatakot sa gagawin mo sa akin, Gabriel. Buhayin mo man ako ngayon. Pakiramdam ko'y patay na rin ako dahil kasama kita. Hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi sira ulo ang daddy mo. Muli itong umupo sa kama at tumingin sa akin. Bakit hindi mo nalang sabihin sa akin na kaya pinatay ng daddy ko sa Ella dahil may masama kayong ginawa sa kanya? Now, naiintindihan ko na kung bakit palaging haggard at stress si daddy. Dahil may problema siya. Hindi sa business kundi sa inyo. Siguro tinakot niya si daddy at inunahan lang niya kayo dahil sa masama ninyong plano sa amin. Kilala ko si daddy. Hindi niya gustong inaagrabyado siya ng mga masasamang tao na katulad mo o ninyo. Kumalukip-kip ako sa harapan ni Monica. Kaya mo ba ako tinutukso? Para malaman mo ang tungkol sa triad?
At kung gaano kabait ang daddy mo. Namula magkabilang pisngi nito sa sinabi ko. Tama ko, di ba? Pag-uulit ko sa tanong ko sa kanya. Bakit naman kita tutuksuhin? May mapapalaba ako sa'yo? Ang tanga kong gustong malaman ay ang totoo kung bakit ginawa yun ni daddy. Mabuting tao ang daddy ko at kung may masamang tao man dito, ikaw yun, Gabriel. Malupit ka. Kahit si mommy, dinamay mo sa galit mo. Nilapitan ko siya, tinawakan sa baba. Isusunod kita sa perpekto mong daddy. Inilapit ko ang mukha ko sa kanya at saka ko rin siya itinulak. Matulog ka na dito. Ayoko na makakatabi ka sa kama. Hindi ko alam ang pwede mong gawin. Baka bigla nila akong mamatay nang hindi nakakamit ang mustisya. Lumabas ako ng pinto ng master's bedroom. Marahas ko iyong isinara at nagtungo ako sa kasunod na kwarto. At muling nagtungo sa secret room ng Villa Montessori, ang black room. May underground elevator para sa kaligtasan ko. Naisip ko na rin na gawin ito dahil alam ko na darating ang panahon na pwede ako mapahamak sa triad. Inilabas ko ang cellphone ko at tinawagan si Brandon na nasa farmhouse. Matagal na rin abandonado ang lugar na ito dahil mas pinili ko na mapag-isa. Boss, malakas na sabi nito sa kabilang linya. Brandon, may bago bang balita ngayon? Umupo ako sa swivel chair at tumingin sa CCTV monitor sa loob at labas ng buong bahay ko. Napataas ang kilay ko nang makita ko si Monica na naglalakad patungo sa kitchen. Boss, tahimik ang mga underboss at pati na rin sa Don Guerrer. Si Gustavo ay nasa hideout. Mula pa kahapon at kanina umaga. Tuloy pa rin ang shipments ng mga bagong babae sa club. Pagbabalita nito sa akin. Hindi ko inaalis ang tingin kay Monica na mukhang nagluluto ng pagkain niya. Hindi ba siya kumain? O nakalimutan ko siyang pakainin? Pagkatapos ng mainit naming halikan kanina ay umalis ako at sumakay sa Big Bite para maglibot sa rancho. Gabi na akong bumalik at hindi na ako kumain ng lunch at dinner kanina dahil maraming fresh fruit sa paligid na nadaanan ko. Boss, naririnig mo ba ako? Yes, Brandon. Kailangan magstay dito sa Villa Montessori na isang buwan. Ikaw na bahala sa company ng mga gizan. Siguraduhin mo na bantay sarado ang company dahil hindi natin alam kung ano oras o araw pupunta sa Guzman. Alam kong babalikan niya ang bahay nila at ang company. Pumunta ka rin sa mga kaibigan ni Monica. Wala akong tiwala sa kanila. Pakilusin mo ang lahat ng mga tauhan natin at siguraduhin mo na walang malalaman sa Gustavo kahit nasa Don Guerrer kung nasan ako. Maliwanag ba? Tumayo ako at hindi na hinintay pa ang sagot ni Brando. Ini-off ko ang cellphone ko at inihagis iyon sa kama. Lumabas ako ng secret room at nagtungo sa kusina. Gusto ko makita kung anong ginagawa ni Monica sa kitchen ko. Bumaba ako ng hagdan at nagtungo sa kusina. Nabutan ko siya na kumakain ng ice cream. Itinaas nito ang tingin sa akin at tuminto sa pagsubo ng kutsara. Akala ko'y umalis ka na ulit. Pagbabawalan mo ba akong kumain? Hindi ako sumagot. Kukuha lang ako ng tubig. Binuksan ko ang refrigerator sa tapat ni Monica. May nakita ko refrigerator sa itaas. Wala bang tubig doon? Takang tanong nito sa akin bago muling kumain. Inaasar ba niya ako? O gusto lang niyang sabihin na sinusundan ko siya? Hindi ko napansin. Bahay ko ito at gagawin ko ang dapat kong gawin. Excuse me, pero bahay ko rin ito, Gabriel. Bahay natin. Muli itong kumain ng ice cream na nasa cup. Tinapig ko ng malakas ang lamesa kaya nagulat ito at natapon sabay dibdib nitong ice cream. Mabilis itong tumayo at pinunasan ng ice cream sa bandang dibdib nito. Ang sama talaga ng ugali mo. Tinalikuran niya ako para maghugas ng kamay. Okay ka lang? Lumapit ako sa kanya. Pagharap ni Monica ay nagtama ang aming mga mata. Isang pulgada na lamang alayo namin sa isa't isa. Tumitig sa mga mata ko si Monica. Mukha ba akong hindi okay? Kinagat nitong ibabang labi. Heto na naman siya. Namastansya ako kay Monica. Natatakot ka ba sa akin na imbis na ako mapaglaruan mo ikaw mahuhulog sa akin? Seryosong tanong ni Monica. Tumawa ako ng malakas. Nananaginip ka ba? Hindi kita type, Monica. Ayoko ng mga babaeng mapayat. Hindi ka sexy sa paningin ko. Wala ka ring appeal sa akin and you know what? Hindi ka attractive. Ganoon ba? Kaya ba hindi ka makatingin sa akin ng diretso? Mas maganda ba ako kay Ella? Hindi ba dapat nagluluksa ka sa pagkamatay niya? Mukha ka kasing nakikipaglandian sa akin. Nagdilim ang anyo ko sa sinabi ni Monica. Hinawakan ko ng mahigpit ang baso at sa lakas ng pwersa ko'y nabitak iyon sa kamay ko.
Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang palad ko na duguan. Gabriel! Akma niya ako lalapitan ngunit tumayo ako. I'm sorry. Hindi ako sumagot. May first aid ka ba dito sa bahay mo? Tanong nito habang binubuksan ang mga storage cabinets. Umalis ka na rito. Huwag mo akong alalahanin. Hindi ko ito'y kamamatay. Bahala ko. Nagkibit balikat ito at muling binuksan ang refrigerator. Muli ito naglabas ng ice cream at kumain pa rin sa harapan ko. Naasar lang ako sa kanya kaya ako na lang ang umalis. Nagtungo ako sa banyo para gamutin ang sugatan kong palad.